So hindi sayang yung lupa dito. Pag may lupa kayo sa bundok o kaya hindi na tatamnan, pwede nyo patamnan ng kamuting kahoy. Low maintenance lang kasi ang kamuting kahoy. So kung gusto nyo mag tahimik, punta kayo dito sa may Bulak. Ito yung sabi ni Kuya, yung bata dito. May mga kahoy dito. Poste. Gusto mag-unwind. Ayaw makarinig ng mga ingay ng tao. Pwede kayong mag-relax dito. Magtumambay. So ganito yung daan. Kailangan nyo yung bike nyo is mountain bike. Bawal ang road bike dito. Taniman ng kahoy. Dami lawak lawak mga brad, taniman ng kahoy. Dito tayo ngayon sa Bulak. Dito ngayon sabi nila Bulak to yung location na to. Ito, maraming kawayan dito. Dito rin yan sa San Jose, Bulacan. O San Roque, Bulacan. May mga dito. Parang mga team. Mga group team Bayabas. Ayun So ito yung mga tambayan, mga bikers dito. Mga bike is life. Linggo ay sa kasi ngayon Martes, kaya wala masyadong tao. May nakasabit dito, Team Bayabas. Daming kawayan dito, grabe. Tampayan dito. Gusto mo lang mag-relax, kasama yung mga tropa mo. Pigment tree. Big sabihin may tubig dito pag may ganyan. Pigment tree. Yan ang sinabi nila kung totoo. Yan, pauwi na tayo, pero may nakita tayo ditong taniman ng kamuting kahoy. Ito yung taniman ng kamuting kahoy. Yan siya, mga brad. So, magkakalapit lang yung distance niya. Yan napakalawak po niyan, mga brad. Ito yan sa Bulak Road. Ito sa Bulacan. Tignan nyo yung lupa is buhaghag. Buhaghag siya. Napakarami po. I think mga 1,000 to yung nakandito. Meron doon medyo malaki na. Ito yung maliliit pa lang. Sa kabila is meron din ditong yung malalaki na yung kaya pwede nang i-harvest. So ito yung mga dating kamuting kahoy dati dito. Pinagkuhanan nila yung magulang na. Ganito po yan tinatanim, mga brad. Yung kamuting kahoy. So maraming pinaggagawan ang kamuting kahoy. Tingnan nyo. So hindi kailangan ng source of water dito. Pag kaya niya mabuhay kahit walang tubig ang kamuting kahoy. Yan ang kagandahan dito. Nakabike tayo dito sa may Bulacan. Ayun yung maraming malalaki na. Check natin.
May mga baka pa dito. Siyempre bundok kasi ito mga brad. Ayan yung pagmalaki na yung kamuting kahoy. Ayun o. Laki na o. So mga 1 year na po yan. At pwede nang i-harvest. Yan siya o. Bubunutin mo lang yan. Tapos lalabas na yung laman. Yan ang kamuting kahoy. So malilit lang daw yung laman nito. Itong variety na to. Kasi bundok to mga brad. So pag may mga bundok kayo, pwede nyo magandang taniman to ng kamuting kahoy. Okay? Kasi hindi siya kailangan ng tubig eh. Unlike sa ibang crop, kailangan ng tubig. Pag tinanim mo siya ng summer, mahirap mabuhay. Tingnan dito sa kabila. Nakalawak dito. Ito. So parang distance niya is parang half meter lang. Maliit lang yung distance niya. Then mabuhaghag din yung lupa. Kailangan mabuhaghag yung lupa para pag binunot mo is madali lang siyang hugutin. Diba? Ito yung taniman nila dito. Tingnan nyo. Lawak, di ba? Yan, hanggang doon yun. So sa kabila, ganun din. Ito rin sa kabila, ganyan. Ayan. So hindi sayang yung lupa dito. Pag may lupa kayo sa bundok o kaya hindi natatamnan, pwede nyo patamnan ng kamuting kahoy. Low maintenance lang kasi ang kamuting kahoy. Think hindi naman siya masyado abono kasi root crop siya. Hayaan nyo lang pag mga 1 year na siya, basta mabuhagag yung lupa, yun pwede na siyang hugutin. And kailangan may market din tayo. Hindi pwedeng nagtanim tayo tapos wala tayong pagbabagsakan ng ating mga tinanim. Kailangan, importante yung market. Dito yung daan naman dito, ganito. Hindi siya sementado. Pero kayang-kaya naman hanggang dun. Yung banda dun is sementado na. Pag tingnan mo, may mga dumadaan din tong mga sasakyan, mga motor. Yung bike yan, mostly bike. So yung idea natin ay idea nila na taniman. So pag bakante silang lupa, pwedeng magtanim ng kamuting kahoy sa bundok. So, kung tatanungin nyo kung saan lugar yon, ito sa Gided Farm Road. Yan o. Papuntang Palagbag Road. Dito sa gilid. Right lang kayo. Diretso lang yan. Gided Farm Road. So yun lang, thank you.